Ah, di ba? Oh. Hindi ako tatawa. Ano nakakatawa doon? Oh, ito yung oras na parang gusto ko nang mag-back out at umuwi na lang. Naka-engage pa rin tayo ng 4-wheel drive. Meron akong palilipa rin na 3 kalapate. Ito yung isa sa mga kalapati na pakakawalan natin. Ang tawag sa ganitong kulay, blue bar. Yung kulay niya. Ang tawag sa ganitong kulay na abangan natin yung Na nakawala nang wala sa oras. Welcome to another Netoy Minivan Story. Na-experience nyo na bang matulog o mag-camping sa lugar na hindi nyo alam kung saan? Ngayong araw ay naimbitahan tayo na mag-random car camping sa Bulacan. Napakaraming mangyayari sa video na to. Kaya sit back, relax, and enjoy the story. waterproof talaga yun. Waterproof talaga yung cover na to. Tignan niya, naipunan ng tubig ulan sa ibabaw eh. Parang hydrophobic. Yun oh. Oh. Sulit to manipis pero waterproof. Isa sa mga importanteng natutunan ko nung nakaraang pumunta ako doon, nagpa-PMS ako. Dahil Tiptronic itong si Netoy, dapat daw ganito. So pag binuksan ko, ang una kong bubuksan ay hindi yung sa kaliwa. Dapat daw unahin ko tong nasa passenger side. Tapos may maririnig tayo, pakinggan nyo. Ops, wala na. Narinig niyo yan? Para siyang zzzz. Kaya daw ang dapat buksan una ay itong passenger side dahil originally right hand drive itong si Netoy sa Japan. So dahil right hand drive siya, dito dapat papasok yung driver. Dahil sa Japan, binubuksan siya muna dito sa right side. Dito nila nilagay yung switch na kapag binuksan mo yung pinto, magpo-flow na yung oil sa kung saan man, sa mga ugat-ugat nitong sasakyan at malulubricate na yung mga kailangan niya i-lubricate. So, pag binuksan yung pintuan, mag-flow yung oil at yun yung dapat. Ngayon, kung unahin ko buksan yung sa left side at dahil originally hindi naman dyan yung manibela na yan, ang mangyari, i-start ko ngayon yung sasakyan. Hindi pa nagpo-flow yung mga oil sa mga ugat-ugat nitong sasakyan, nito ni Netoy, tapos paandarin mo, doon daw madalas masira yung Tiptronic system ng mga naka-Tiptronic. Tiptronic is yung matic manual. So para sa mga naka-Tiptronic din dyan na converted, kung di nyo alam yon, now you know. Para daw mas tumagal at maingatan yung mga sasakyan natin dahil mahal daw magpapalit ng Tiptronic system. May ipapakilala pala ako sa inyo. Meron kayong dapat abangan sa video na to. Eto, ayan sila oh. May dala akong 3 Netoy. 3 kalapate. Dadali natin yan sa DRT kung saan kami magka-camping. Papakawalan ko yan bukas ng umaga. Umagang-umaga para mahaba yung time nilang makabiyahe pa uwi. Ngayon, hindi ako sure kung makaka-uwi itong 3 kalapati na to dahil first time nilang papaliparin at papakawalan sa ganun kalayo. Ang pinakamalayong distance pa lang na nalipad nila from NLEX Petron sa May Marilao. Nakauwi naman sila 10 kilometers. Pero hindi ganun kalayo yung distance na yun. Ngayon, itong DRT medyo mas malayo-layo. Parang 4 na doble nung distance na tinravel nila nung unang beses silang lumipad. So ayan, 3 sila. Ipapakilala ko sa inyo silang 3 bukas. Tapos abangan natin lahat kung nakauwi yung 3 kalapati na yan o hindi. Sa ngayon ba kayo sa sasabihin ko na kapag first time mong gagawin yung isang bagay ay may halong takot, pero kadalasan, mas nangingibabaw yung excitement. Dahil nga una mo siyang beses gagawin, hindi mo alam kung ano yung aabutan mo, kung ano yung mangyayari, at kung ano yung pakiramdam ng mismong experience. Dahil bago siya para sa'yo, hindi mo alam yung gagawin sa mismong sitwasyon dahil nga mangangapa ka kung ano yung mga dapat ikilos. At yun yung nararamdaman ko dito sa gagawin ko ngayong araw. First time kong magka-camping. Well, technically, nakapag-camping naman na ako before, pero first time kong magka-camping kasama itong si Netoy, itong minivan natin. Sobrang spontaneous, bigla na lang nag-message sa akin yung kaibigan ko na taga Malolos na si Boy P at inaya akong mag-camping. Dalhin ko raw itong si Netoy, mag-camping kaming dalawa, kasama niya si Watod. At dahil si Boy P yung nag-invite sa akin na mag-camping, yung nervyos, mababa.
Dahil alam ko hindi naman ako papabayaan ng kaibigan ko na yon. Kumpare ko yun eh. At dahil paulit-ulit niya nang ginagawa yung ganitong pagka-camping kung saan lupalop at sulok ng Pilipinas, alam kong I'm in good hands with Boy First Time. Hindi ko alam yung mga mangyari pero let's hope and pray na maging smooth lahat at makauwi kami sa kanya-kanya naming mga pamilya ng maayos at ligtas. Siyempre, medyo malayo-layo yung biyahe natin kaya kailangan natin magpagasolina. Konti pa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bars. Marami-rami yan. So, yung kinarga natin, galing sa 2 bars, nagkarga tayo ng 1,000 pesos. 7 bars na siya. So, medyo confident ako na malayo-layo yung mararating ni Netoy ngayon. Sa gasolina na yan. Tara, biyahe na tayo. Nag-message na si Boy P sa akin, nag-chat sa Messenger. Ang sabi niya, random daw yung hahanapin naming lugar kung saan kami magka-camping ngayong araw. Random? Tara. Nakaka-excite lalo. Random? Let's go! Random camping! Come on! Woo! Nakaka-hype! Tatakot ako. Kasalukuyan nating binabaybay ang North Luzon Expressway northbound. Mag-exit tayo ngayon sa Tabang exit, papunta yun sa Malolos kila Boy P. At dahil ngayon ko lang talaga siya naihahataw dito sa super highway, nagkakaroon ako ng mga bagong assessment dito kay Netoy. At ang isa sa mga assessment or na-assess ko sa kanya is yung speed niya ay tama lang sa speed na gusto ko. Hindi kasi ako mabilis magmaneho. Talagang kahit siguro humawak ako ng malakas na sasakyan, hindi ko siya bibilisan dahil takot ako sa mabilis na speed. Siguro dahil nai-relate ko sa subject na tinuturo ko, which is physics, na mas mabilis yung speed mo, mas mahirap pahintuin yung sasakyan dahil sa momentum at mga technical pang mga science terms. At kapag mas mabilis, kapag pumreno ka at kailangan mo siyang ihinto agad-agad, mas mahirap at mas delikado. Kaya marami sanang mas maiiwasan na mga aksidente sa highway kung tama lang yung bilis ng mga sasakyan. Kasi kapag masyadong mabilis yung sasakyan o yung kotse dun sa particular na daanan o kalye or highway na tinatakbuhan ng sasakyan at bigla may tumawid or biglang huminto yung nasa harapan, hindi ka agad nakapreno, delikado. So ako kasi mas gusto ko yung speed na chill lang. So etong speed ni Netoy, ito yung speed ko. Ito yung speed ko. Kumbaga, matempt man ako na bilisan siya, hindi niya rin kaya. Siguro baka kaya niyang i-100 plus, pero ako okay na ako dito sa speed na na-experience ko sa kanya ngayon. Ganito lang ako magmaneho 60 to 80 kilometers per hour. Minsan umaangat ng 80, pero depende pa yun sa luwag ng highway kapag kailangan lang talaga. Mauna na silang lahat kung gusto nila. Basta ako, dadating ako sa pupuntahan ko, mas matagal lang konti, pero mas mataas yung chance na ligtas ako. Mas maliit yung percentage ng risk, kumbaga. So, para sa akin, isa sa dumagdag sa mga kakayanan at katangian ni Netoy na gusto ko is yung speed niya tamang-tama lang para dun sa klase ng pagmamaneho na gusto ko. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin? Approaching Tabang Giginto exit. Malolos na tayo mga kaunista. Hindi ko na sinama sa video pero galing na ako kay Boy P. At ito, paalis na kami, papunta na kami ng DRT. Ayun siya oh. Kasama niya si Wato. Yan. So, ito na, dire-diretso na to. Random camping vlog. Kung saan tayo mapunta, let's go. Woo! Teka lang. Teka lang sir ha. Teka lang ha. Ang bihira. Yan.
Ang traffic. Ang traffic doon dinaanan namin ni Boy P, pero mas alam niya to eh. Mas alam niya yung dadaanan namin eh. Kaya ikaw wala mo, hindi sanay sa traffic sa Valenzuela eh, no? Ganun na talaga kahit saan lugar sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila, kahit dito sa Bulacan. Matraffic na talaga. Dahil kanina pa ako nakabuntot kay Boy P. Kanina ko pa nababasa yung nasa likod ni Watod na nakasulat. Ayan. Life is good. Totoo eh. Kahit maraming problema, life is good. Ayan oh. Kahit maraming pagsubok, life is good. Kahit maraming problema, life is good. Totoo yun. Yung gumising lang tayo sa umaga na buhay pa tayo. Life is good. Oo, nandiyan pa rin yung mga problema paggising mo. Pero ang maganda doon, buhay ka pa, gumising ka pa. Kaya life is good. At lagi natin tatandaan na life is good because God is good. Tara, camping tayo. Tumagal ang biyahe namin dahil sa mga dinaanan naming heavy traffic. Pero okay lang naman dahil nalibang ako sa ganda ng mga tanawin sa Bulacan. At sa tagal ng biyahe, inabot na kami ng pagkagat ng dilim. Medyo duda na talaga ako kung saan kami pupunta. Bakit napakalayo? Parang pakiramdam ko tuloy yung pupuntahan namin, hindi na kayang umuwi ng kalapati ko. Inabot na kami ng dilim sa biyahe oh. Tawagan ko nga to. Ano kaya plano nito? Mag-online ka, Brad! Mag-online ka! Sagutin mo kung saan tayo pupunta. Oh. Sa pag-aalala, parang gusto ko nang mag-backout at umuwi na lang. Ang reading ng nung ito yung sa kilometers na biniyahe namin, parang nasa 60 na eh. 60 kilometers, layo eh. Kasi kung DRT lang kami pupunta, dapat kanina pa kami talaga nandun. Parang ano oras na ba? Parang magdadalawang oras na kami bumabiyahe eh. Yung kalapati ko baka hindi makauwi kung saan kami pupunta. Tayo pupunta. Malakas ang kutob ko, hindi DRT yung pupuntahan namin eh. Malakas talaga yung kutob ko eh. Duma kami San Ildefonso, ngayon San Miguel yata ito eh. Ayun, kumana na siya. Kumana na. Sa wakas, ito na. Tapos din tong traffic na to. Kumana na si Boy P. Sunod lang tayo. Parang dilim na, no? Gabi na talaga eh. Galang sa ilaw. Yan. Ilaw na tayo para liwanag ng konti. Gabi na talaga. Nabot kami ng dilim sa biyahe. Grabe. Sobrang traffic nung na-experience namin na yun. Ayan. Kumana si McLean. Hazard. Traffic. Alam, kanina pa ako nagdududa kung saan talaga tayo pupunta bro eh. DRT pa rin ba talaga? Bale, nakapasok na tayo bro sa boundary ng Ilocos to Baler. Wala ko totoo eh. Hindi. DRT pa rin. DRT tayo. Ayun, sabi ko, ba't parang ang layo-layo? Parang tinutotoo niya na yung ilog Gamalig ah. Hindi. Kasi matraffic nga talaga. So, parang ang tagal. Pero kung tutuusin ko walang traffic, mabilis lang sana. Okay. Isa yun sa goal ko na gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? Bakit? Ipapabura ko itong mga bayan. Hindi, joke lang. Grabe sikip talaga. Masikip Nagulat talaga. ako. Hindi, bawi na lang bukas Sunday. Mas mabilis yun. Mas mabilis yun. Di ba kapag linggo. Oh, welcome back to the vlog oh. Sa mga OG na nanonood sa akin dyan, sino to? Parang familiar ka sa akin. Dapat yata sa vlog ko yun. Baka parang mali, hindi ko tuloy alam kung ano yung sasagot ko eh. Boy, first time. Oh, sa mga OG na nanonood sa akin dyan, 2 years, 3 years, 4 years ago, 5 years ago, Boy, first time. Ngayon dahilan ba tayo napunta sa YouTube? So camping tayo ngayon bro. Oo nga no. Camping. Marami tayong pagkikwentuhan bro. Marami, sobrang dami talaga nating Ika-catch up. Parang ang tagal nung huling lumabas si Boy P sa vlog ko. Matagal talaga. Matagal. Camping and catch up to bro. Oh, si Netoy lang pala yung makakapagpabalik bro. Oo. No, kasi nagkaroon kami uli ng connection na sobrang busy kasi ng tao na to. So isang dahilan para lang makakonect ako sa kanya, mag-camping din ako. Mag-camping ka din, at mag-minivan din ako. Yan, bro, mas happy ako, happy. Very happy. Oh, ano ng plano? Basta over muna ako kasi naihi na talaga ako. Yun lang pala yung akala ko dito na eh.
Pwede na ako mag-camping dito, gitna ng highway, okay lang sa akin yan. O sige, ihi ka muna. Ihi mo na. Kailangan ba tulong? Hindi ko na naisama sa video pero may nangyari kanina after nung last na eksena nakita nyo. After nung last na part ng video na nakita nyo, tsaka itong sinasabi ko ngayon, medyo mahaba yung nangyari. May bibilin sana kami ni Boy first time. Actually nakabili naman talaga kami. Yung mga iihawin, biglang may nakakilala kay Boy P na viewer niya, subscriber niya, na nagbaban life din. Ngayon itong tao na to, mamaya makilala ko siya sa inyo, in-invite kami and then doon kami mag-camping sa spot nila. Kung yun siya, una siya sa akin sa likod ko si Boy first time. Sabi niya doon daw kami mag-camp na lang sa spot nila. Nakakatuwa, di ba? Ganun ka-random itong camping na to. Ang daming pwedeng mangyari, ang daming possibilities kapag walang plano. So isa sa nangyari na wala sa plano ay ito, papunta kami ngayon dun sa site na sinasabi nung nag-approach kay Boy P kanina. At pinakain nila kami, mag-asawa sila Pinakain nila kami ng dinner. Nakapag-dinner na kami namang inasal, hindi ko na naisama rin sa video. Yan, approaching na tayo sa sa spot natin kung saan tayo mag-overnight ngayon. Ayan na. Wow. Sa pagkakataon na to, dito na talaga masusubukan kung gaano katibay si Netoy pagdating sa akyatan at mga off-road. Buti na lang at naka 4x4 siya. Off-road talaga siya. Matarik, makitid, lubak-lubak at maraming bato, gilid ng bangin. Sobrang nakakatakot ang sitwasyon na to ng pagmamaneho ko kay Netoy. Idagdag pa natin na first time ko itong gagawin at napakadilim. Grabe, mag-4x4 ako dito. Mag-4x4 ako. Nakita nyo sa bandang kaliwa, malalim yan. Wait lang. Kailangan mag 4-wheel drive. So, engage tayo ng 4-wheel drive. Yan na rin nga, tumunog na. Let's go. Bali wala sa 4-wheel drive. Sobrang dilim, hindi ko talaga makita yung paligid. Nakita nyo yung bandang kaliwa, napakalalim yan. Hindi ko alam kung anong pwede kong bagsakan kapag nalaglag ako dyan. Boss, malalim ka, boss. Yes boss, kakasabi ko lang sa voice over, malalim yan. Thank you. Challenging. Buti naka 4x4 tayo. Ito na yung sitwasyon na isang dahilan na pinagandaan natin kaya 4x4 yung kinuha nating minivan. Tingnan niyo yung daan. Whew! Mac, kamusta? All goods? All good. Naka-engage pa rin tayo ng 4-wheel drive. Yan. Grabe, dahil pala nag-off-road tayo na gulong pagka ganito Very challenging Saan tayo, sir? Itong daanan na to. Ito, patweho dito. Sige. Kaya lang, 4-wheel ako. Engage ulit, 4-wheel drive. Dito may kapirasong simento na sakto sa gulong. Yeah. Go, Atod! Yan, dito ka kuya.
Tapos si Kuya Boy P, pag ganun, para yung audit niya mabuksan. Ah, okay. Sige pa kuya. Sige pa. Konti na lang. Off, yeah. Tapos si Kuya Boy P, pag ganito, para yung awning niya nakaganyan. Yeah. Ah. May nakita ko ulit, tapos sinusundan ako niya. Tatawagin na dyan. So yan, dito yung spot natin for tonight. Dito tayo magka-camp. Kanina may alitap Anong pangalan ng lugar, bro? Madloom. 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 Andito tayo sa Madloom. Set up lang kami ng Wow. na mga kailangan namin. Tapos Nagkataon na blue na camper van. so ito na yung pwesto ni Netoy. Ngayong gabi, diyan siya. Katabi niya si Watod. Nandito si Watod. Si Bansura nandito. So tatlong kulay asul na camper van yung magkakatabi ngayong gabi. Netoy, Watod, Bansura. Tapos yung nabanggit ko sa inyo last time na isa sa mga i-upgrade natin na ilalagay natin dito sa part na to sa tabi nung roof rack ay yung kagaya kay Watod. Yan. Ang tawag dito, bro? Side awning. Side awning. Ayun, side awning. Mura lang yan. Mga nasa 6,000 plus. Depende sa sukat. Depende sa sukat. Yung Sa mas brand. mahaba na gusto mo, nasa mga 11. Kung ikaw tatanungin, anong may sasuggest mo? Magganto kong size o yung mas mahaba o mas maliit? Kunin mo yung mas mahaba kasi pamilya kayo. Ganito kasing size. Parang nang props eh. Ano siya, no? Siguro mga 1.5. 1.5 meters by 2 meters. 1.52 eh. 1.5 yung ito, pero yung pag nilatag mo siya pag ganun, parang 2. Ito 2 meters ito, bro. Malapad ba? Mas malapad kunin mo. So 2 by 2 pwede na. Oo. 2 meters by 2 meters. So itong haba na to, Yan yung haba dito. Oo. Oh, sige. Noted yun, noted. Para meron talaga kayong shade kapag Oo. umulan, hindi mababasa yung mga gamit. Medyo mas mahal nga lang, no? Pag mas malaki. Walang mahal para sa pamilya, bro. Mahal ko yun eh. Oo, di ba? Kaya syempre pag mahal mo, bilhin mo yung mahal. Isang araw mo lang yun eh. Uy! Hindi, joke lang. Si Boy first time ba ako para kumita ng ganung kalaki sa isang araw? Sweldo reveal. Magkano nga ba? Ang sinasama ni Boy First. Walang hiya yung mga gumagawa ng nangingialam sa buhay na may buhay. Ay, di kumana ganun sa'yo? May kumuha sa akin. Sa'yo? Oo, kaso hindi accurate, hindi totoo. Maliit yung tansya nila. Nagsayang lang siya ng oras dun kaka-research. Sabi ko, nung nakita ko, nainis ako eh. Nung una ko nakita, sabi ko, sa dami na, wala na bang magawang content? Kumbaga, papasukin mo ba yung privacy ng isang tao? Pinanood ko ng merong pagtitimpit, kumukulo yung dugo ko. Nung paglatag niya na kumaga, ay, hindi accurate. Ano yung niya, yung computation niya, mas mababa, mas mataas? Ako kasi may idea, pero syempre ang nakakaalam pa rin yung Western Union. Hindi kasi yung sa akin kasi sakto lang na nababayaran ko yung mga monthly bills ko. Ganoon lang siya. Monthly bills mo parang inabot ng 200k din. Oh, monthly bills ko kasi mga sasakyan ng hinahulugan, rent, mga ganyan. So nababayaran ko lang yung mga monthly bills ko. Ilan yun? Magkano yun? Napakaraki nun ah. Hindi, syempre kung ano man yung si sweldo ni Boy P ngayon, pinagtrabahuan yun, pinagpaguran yun. Hindi yung overnight success, di ba? Oo, buong pagkita ako nakasalan. Kaya na lang, ibenta ko yung ilamang ko kumita. Joke lang. Hindi pa ba maabot sa ganun? Hindi ba? At least yun, meron tayong fallback. So sa mga nanonood kay Boy P, nod lang. No, wag mag-skip ng ads kasi may mga monthly bill siya para hindi siya umabot sa punto ng pagbebenta ng katawan. Medyo pinapasaya lang natin yung takbo ng content na to kasi puro katatakutan yung kinukwento ng isa dito. Yung isa diyan. So sa vlog na lang ni Boy P yung katatakutan sa akin na lang. Kahit natatakot ako, Happiness vlog.
Oh, so yun na nga, ang kailangan ko, side owning. Side owning. Okay, side owning. Ano pa bro? Ano Sa pa? ngayon muna, side owning, Mm. mattress. Bakit kailangan ng matres? Hindi mo mga anak ah. Joke mo, parang joke mo, Bong Navarro. Joke mo pag ano, parang Bong Navarro. Once na binitawan niya, wala nang makasundot na iba. Matres eh. Ano yung mga basic? Siyempre kasama ko yung pamilya ko sa if ever magka-camping kami. Ano yung mga kailangan? Una-una mong isi-secure is yung comfort na kapag natutulog na kayo sa loob ng van. Mhm. Kasi yan talaga ang purpose ng van natin, pahingahan. So Okay. tulad ko na nung simula ay nanggigil ako sa paggawa ng interior ko. Lahat binaklas-baklas ko na unti-unti kasi late ko na realize na wala pala akong kailangan sa loob ng sasakyan kundi yung space na makapagpahinga ako ng maayos. Dati kasi may mga lamay-lamay sa kapang pinalagay. No? Baga doon ko na lang mag-learn sa mga trial and errors ko sa ano. So yung parang error, tama ba? Yung mga pagkakamali na nagawa niya before sa camper van niya na hindi na niya dapat ginawa, at least may iwasan na natin. Kaya natin tinatanong kay Boyd. Yun, syempre, kung saan nakakarating to si Watob. Kung saan nakakarating yan, saan di siya natutulog or inaabutan ng gabi. So siya yung nakakaalam, higit na nakakaalam kung ano yung kailangan at hindi kailangan. Tama ba bro? So ito importante ito. Itong unahin mo talaga. Side owning na mas malaki. May mga kompleto ka naman eh. May mga upuan ka, may mga Meron. lamesa ka na. Lutuan. Tapos yung mga kainan nyo, ganun. Water jug. Water jug. Parang ganun. Oh, pero bilhin mo yung ganun siya. Tapos kapag gagamitin nyo, igaganon nyo. Sa dito na siya. Ba't hindi yung sa ilalim yung gripo? Yung mga kulay blue, yung pambahay. Tumatagas? Tumatagas yun. Yun Okay. talaga. Mura lang naman yun sa ano. Pang ano talaga siya, pang outdoor. Sige, noted yun. So pag kumuha kami ng inuman ng tubig, yung sa ibabaw yung kuha, ginaganon. Sige. Pag meron pang mga update na kailangan natin ilagay kay Netoy, tatanungin natin si Boy first time. Oo bro. Thank you, bro. Ituturo ko sa yung mga pinaka-basic na hindi kailangan mag-over-over. Kung gusto naman natin mag-usap tungkol sa multo, kung ano nung kinukwento sa amin. May sa balikat ni Maklin. Oh, at least hindi nakasakay, nakahawak lang naman daw. So walang problema. Sabi man yumakap. Maganda naman daw si Alexa eh. Hindi na naman. Oh, sige. Naniniwala ka ba sa ganun? Saan? Sa mga ganun. Sa ganon? Hmm. Siguro pag nakita ko. Pero yung... Oo. Hindi. Hindi. Mahirap na ako magkamali. Baka subukin ako ng pagkakataon. Actually, luto na eh. Iniinit na. Ay, sunog na nga eh. Sunog na. Kaya parang, bro, patulong. Paano baka masunog lahat? Di natin makain. Paano ba to? Ito yung mga ano sa akin to bro. Mga bago sa akin yung ganitong experience. Camping, ihaw. Kaya ano, yung kinukwento ko kanina, ako excited. Ito na, yung excited na naramdaman ko kanina. Ito na yun. Sabi ko kasi kanina nung sinimulan ko yung video, mag-iihaw tayo. Ito na. Kuya, tawa ka ng tawa. Parang trip mo. Sila yung mga kasama natin dito sa camping. Okay na ako. Kaway. Hindi na ako. Kakaway ka ba? Katulad din yung chinelas. Gusto ko rin matikman eh. Sarap. Ay, mamaya. Grabe sa usok ah. Ay, kukwento ko kala kay Boy. Beef yan. Umpisahan ko ba simula umpisa? Okay. Nalimutan ko pala Na hiwa-hiwalay ko bro yung lasa eh. Ano mga ingredients? Tubig ulan. Tubig ulan? yung ginaya. Kasi siguro dahil binili natin yung umulan. Ano ba? Yung kanya. Ay, may video ba? Smoky. Ano yung usok? Hindi yan. Ano? Smoky na mga dumadaang sasakyan. Yun yung nag-marinate mo. Ano pa? Chewy. Ba't chewy? Hindi masyadong nilagaan. Nakaka-100 nguya na ako, buo pa rin. First time talaga. Ngayon ako nakatikim ng barbecue na rubber rice.
Synthetic na. Buti synthetic, hindi leather eh. Kapag yan kinakain na hindi ngipin ang gagamitin, Ano gamitin? yung mismong bagang, Sige. Yung bagang mismo. Gilagid. gilagid, Oh, yun sige, mismo. sige. Ano, dito yung ano. Yan. Eto, Ayan, sige. Eto. Go. mainit pa eh. Hindi. Mainit pa. Palamigin natin bahagya. Yun na, malamig na yan. Okay. Ito daw kuya, di ba ako? Psychology says Di ba? Paano? Tanggal. Joke ba yan? Ayun na. Grabe ko na. Ah, di ba? Oo. Wala ulat. Hindi ako tatawa. Ano nakakatawa doon? Pili ka muna. Pili ka. Ito. Oh. Oh. Yun pala yun. Yun pala yun. Diring-diri ka na ba sa asawa mo? Ano ko ba? Minsan kuya, pagka ito naboboring, ginagawang candy yung pustiso ko. Tapon na natin lahat. Ano kung gana? Magkahalong excitement tsaka kaba na ito. First time kong matutulog dito sa loob ni Netoy ng overnight. Nandito tayo ngayon sa, hindi ako sure kung nasa DRT ba tayo or San Miguel, Bulacan. Sa ibabaw tayo sa taas tayo ng bundok. Bukas ng umaga, ipapakita ko sa inyo yung area para maliwanag. Ako rin, hindi ko pa rin alam talaga kung ano yung tsura ng lugar na to dahil madilim na nung dumating kami. Nakita nyo naman kanina sa video. So excited na rin ako makita yung buong lugar. Sabi nila maganda raw. 10 hectares yung lugar na to. Campsite na to. Private pa siya ngayon, pero soon i-open siya sa mga campers. Sa mga gustong mamasyal sa lugar na to. Yan, ito yung pwesto ko. Ganito yung posisyon ko mamaya. Pinatulog ako. Bali, nilagay ko yung isang box dito. Ayan, yung isang box natin na nasa likod. Nilagay ko dito sa paa. Tapos itong captain seat, hiniga ko ng todo. Yun naman yung purpose ng captain seat na to. Pag hiniga mo siya ng todo, makakahiga ka na ng maayos. Unang gabi na matutulog ako dito sa loob ni Netoy. Meron akong electric fan dyan, di ko muna binuksan dahil medyo malamig yung lugar. Ang nakakatuwa, hindi malamok dito sa lugar na to. Doon ako nagtataka, maraming halaman, maraming damo ko nakikita sa paligid, mga puno, pero walang lamok. May mga insekto, pero hindi lamok. Kaya, ayan, ang ginawa ko, binaba ko lang ng konti yung mga bintana para may flow ng hangin. Tapos, ayun na, pakita ko sa inyo yung labas. So, ito yung lugar ko, patay ko lang ilaw ko para kita nyo yung labas. Ayun, so may ilaw lang doon, nandiyan yung ibang gamit namin. Nandun yung bansura ni Kuya Duende. Tapos nandun yung van ni Boy P na si Watod. Tapos ako, nandito ako sa loob ni Netoy. Good night and see you tomorrow. Tok na ako. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Good morning. Morning. Morning, good morning. Hindi ako masyado nakatulog. Medyo nanibago ako. Ganda ng lugar. Tulog pa si Boy first time. Pero sabi niya, gisingin ko raw siya kapag nagising na ako eh. Maclean, sabi mo gisingin kita pag umaga na. Gising. Tingnan nyo dahil nasa ano tayo, nasa bundok. Hindi naman umulan kagabi nung natulog kami, pero tingnan mo yung mga bubong ni Netoy. Ayan, oh. Basa. Ano yan, mga fog yan. Ayan, oh. Ang ginawa kagabi. Ang lamig. Hindi ko alam, siguro dahil first time ko kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Parang mag-aalas 5 na ako nakatulog eh. Simula nang pumasok kami sa van, bandang 12:30 or 1:00. Nakiga lang ako, hindi ako nakakatulog. Siguro nakakaidlip-idlip ng mababaw ng maiksi. Babawi na lang ako ng tulog pag uwi ka mamaya. Pero okay naman. Ayos naman yung pakiramdam. Ngayon yung perfect na oras para paliparin natin tong 3 kalapati natin. Para mas mahaba yung time nila maghanap ng daan pa uwi. So ang oras ngayon mga 6:15 ng umaga. Pero bago ko sila pakawalan, papakita ko muna sila sa inyo isa-isa. Ito yung isa sa mga kalapati na pakakawalan natin, kulay black. Wala silang mga pangalan eh. Pangalanan na lang natin sila pag nakauwi sila. Yan, kulay black. Tandaan nyo tong mga itsura na to ha. Hanapin natin to sa kulungan o sa loft nila pag uwi natin. So abangan nyo yun mamaya. Black. Ito naman, may guhit sa pakpak. Ang tawag sa gantong kulay, blue bar. Yan, tandaan siya. Yan. Tapos ito naman yung pangatlo. Yan yung kulay niya. Ang tawag sa ganitong kulay na kalapati ay checkered. So abangan natin yung nakalipad na. Bro, hindi ko pa papakawalan. Nabuksan na nila yung ibabaw, lumipad na sila. Oh, hindi ko man lang napainom. Ayun oh. Ayun na sila. Ay. Hindi ko man lang napainom. Ayun, naghanap na sila ng ng daan nila pa uwi. Ayun sila. Kaso okay lang kaya yun, hindi man lang nakainom. Ayun bumukas yung bumukas yung lalagyanan nila. Ayun sila, 3. Pero yung direction na pinupuntahan nila bro, mukhang pauwi naman. Kaso hindi man lang nakainom bago sila nakalipad. Binitawan ko tuloy bigla yung isang hawak ko na pangatlo. Oh yun, abangan na lang natin kung at least napakita ko sa kanila kung sino yung 3 kalapate. Kaso hindi ko man lang napainom. Pero nakakain naman sila kagabi. So wala pa silang inom ng tubig. Kweng kweng kweng. Medyo nalulungkot lang ako na hindi ko man lang sila napainom bago sila nakalipad. Nung nakita ko nasa labas na yung 2, binitawan ko na isa. Para syempre magsama-sama na silang lumipad. Kaya nabitawan ko bigla yung isa. Ganito kalayo yung distance na ito-travel nila. Simula dito sa location namin sa San Miguel hanggang sa amin sa Valenzuela. Yan, around 54 kilometers. Sana makauwi sila. Abangan natin mamaya sa dulo ng video. Pag uwi ko sa bahay, kung nakauwi sila, check natin. Ito sila dun. Ganun. Tutok na sa araw si Netoy. Si Watod, tsaka si Bansura. Ayan, nag-prepare sila, sila Kuya Duwende ng breakfast. Kain tayo.
Hindi, sige, dali ko na lang din yung upuan ko. Thank you, bro. Baka masabihan tayong mayabang, bro. Nagbubuhat tayo ng sarili nating bangko. Grabe, nagbubuhat ng sariling bangko. Oh. Mayabang. Ay, sarap pala ng ano, niluto nyo. Solid. Hindi, no? Ito, oh. Isa ito yung saging kagabi. Apo. Talong. Alright. Anong luto ng pansit ito? Si Daddy. Pansitan na po yan eh. Pinagalong pansit bato. Kaya, pansit bato. kaya niredyhan ko ng ano, ng suka. May toyo. Sa Bicol yun, di ba? Kaya pala parang nabawasan yung mga bato-bato doon. Nilagay nyo na dyan. Hindi ba yan? Hindi ba yun yung ibig sabihin? No? Halo naman yan yung Mickey at saka yung sa bato. Pansit bato. Oo. Umuusok-usok ka, oh. Kita ba sa video? Ayun, ganda. Naaamoy ko. Tara, kain tayo. Ay! Lumang style na yan eh. Kunyari, nag-i-stretching, kukuha ng pagkain yan eh. Bag, malamig kuha. Ano pang squid ball? Hinaya ka siguro ko. Nagpapatrabaho ng dito. Ito yung level ng randomness ng trip namin na to. Tingnan nyo kung gaano kaganda tong lugar na nakita namin. Oh, para ka nasa Palawan. Di ba? Oh. Marirealize mo minsan na ano eh, hindi mo pala kailangan pumunta ng sobrang malalayong lugar para makita ng magandang spot ng nature para mag-swimming, mamasyal at mag-nature tripping. Dito lang yan, oh, San Miguel, Bulacan. Ang ganda, oh. Oh. Pansang commercial yun, ah. Okay, sa ba? Yung gano'n. Alam nyo, sa totoo lang, napakarami kong natutunan sa experience na to. Sarap. Kaya maraming salamat sa kaibigan ko sa pag-invite at maraming salamat din sa mga bago kong nakilala na intindihan ko rin na ang buhay pala ay parang tubig lang siya na tuloy-tuloy lang naagos, dire-diretso lang, hindi siya umihinto. So ang buhay natin dapat enjoyin lang natin kasi regalo sa atin to ng Diyos. At kayamanan natin siya na hindi natin may pagpapalit sa kahit anong bagay. Maraming stress, maraming problema, pero dapat naghahanap pa rin tayo ng dahilan para maglibang at magsaya. Pagkatapos ng isang gabi na puno ng katatawanan, kulitan at katatakutan, kinaumagahan ay sumakay na kami ng kanya-kanya naming van para bumalik na sa kanya-kanya naming mga tahanan. Baon ang masasayang alaala na hindi mawawala kailanman. Sana nagustuhan nyo naging istorya ng 3 asul na van na nagkita-kita sa San Miguel, Bulacan. Kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong klase ng video dito sa channel ko, i-comment nyo lang dyan sa comment section at sabihin nyo, "Uy John, umabot ako doon. Nakita ko nung paalis na yung 3 asul na van." Pag marami akong nabasa na ganong comments, edi gagawa pa tayo ng mga camping adventures kagaya nito. Pero teka, ano na nga pala nangyari dun sa 3 kalapati ko? Ayun yung checkered. Ayun yung blue bar. Ayun yung black. Nakauwi silang 3. Gulat ako, ang galing. Ang husay nila, ang husay. First time na ganun kalayo, first time. Kabalik silang 3. Bigyan silang pangalan sa comment section.